The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Sorry Brad Jeff kasi kung postpone ba ang biyahe nyo sa Jerusalem, sa Israel, Brad Jeff, sorry, inaabot ka na ng alas 9 kasi akala ko ngayon, araw ng labada lang na makapaghihintay ang labada, hindi pala. Oo, Brad Jeff, good morning. Ay nako, sorry, nasa labas ka pala Brad, sorry. Grocery day yata ni Pastor. Wala kang audio, Brad. Audio, Pastor. Pastor, nakamute ka. Oo, wala kang audio, Brad Jeff. Sa mga Ayan, oo. Brad, sorry kasi ako akala sure ko... na ako. Hindi, grocery day to ni Pastor. Kasi naka-t-shirt lang hindi naka-Americana. Brad, sorry Brad, sorry. It's okay, Brad Ted. Hindi kami natuloy na Israel for obvious reason. It's unfortunate, okay, sa ilan, pero talagang kailangan pagdasal natin yung nangyayari sa Israel because maraming ang naiipit sa giyera. Buti na lang din hindi kami nakaalis at naipit sa Egypt. So in a way, some sort of a blessing na blessing in disguise. Dapat ba ang alis nyo today? Tonight dapat, Brad. Well, anyway, sabi ko nga kahapon, Brad, tutuloy ba kayo? Naggegeran doon. Sabi nga niya, hindi sila matutuloy. And sabi nga po din ni Brad, maaari sabihin din po na blessing, hindi ka naipit doon. Mas mahirap po kung naandun ka na, baka hindi ka makabalik o nakaagad. O kaya, to whom it may concern yung mga bombang yan, Brad Jeff Oo, walang pipiliin yan. So, may mga kaibigan akong pastor na nasa pilgrimage ngayon doon na open naman daw yung airport. Baka Monday daw makalabas. Pero of course, lahat uncertain na lahat pag-gera. Oo. O sige, pero ang certain ngayon, ang dala mong magandang balita, Brad Jeff. Salamat na marami po sa iyong pasensya muli. Ito nang inaabangan ng tulad nila Nana Elizabeth. Go ahead. Yes, Brad Ted, patuloy lang natin yung mga mirakulong ginawa ni Jesus dahil marami naman to. No? Sinasabi nga po natin, signs and wonders, hopefully mag-lead yan to knowing Jesus more than the miracles. Okay? May isang instance lang, Brad Ted, si Jesus, nasa Capernaum, kumalat yung balita na nasa isang bahay siya. To make the long story short, nagpuntahan lahat ng tao, familiar story po ito, hanggang labas ng garahe, pintuan, punong-puno yung tao sa madaling salita. May isang tropa, 4 sila, dala yung paralitikong barkada nila na nasa stretcher, wala na ring masingitan. Pero hindi nagpapigil tong 4 na to na mailapit ang kanilang dabarkads kay Jesus. Binutas nila yung bubong. Now, modern day mindset natin, hindi po itsura ng mga bubong ngayon ang panahon ng 2,000 years ago. Ang bubong po noon ay flat. Actually, tambayan yon ng mga tao noong unang panahon. Yung bubong, doon sila nagkakapi-kape. So, binutas po yun ng 4 na barkada at ibinaba sa tapat ni Jesus yung paralitiko. Okay? Nung makita ni Jesus, sabi sa Marcos 2:5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya ron sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." It's something na kailangan matutunan natin dito. Nakikita pala ni Jesus yung faith natin. Hindi mo pala pwedeng... Nag-freeze si Brad Jeff, no? Yun, nagkaroon ng problema sa internet connection. Let's try to call na lang Pastor Jeff, no? Para matuloy po itong magandang balita. Yes. Okay lang ba yon, Ted Filon? Ay, oo naman, Ate Chacha. Lalo pa at ikaw tumugon din, no? Dito kay Nanay Elizabeth na kung saan po si Happy Pare ay nagparamdam at gusto rin tumulong ng 1,000 para kay Nanay Elizabeth. Yan, si Happy Attorney, si Happy Pare, of course si Happy Anonymous, yan, at si Happy Sangkay nag-ambag-ambagan din para kay Nanay. Mamaya natin ibabalanse ito, set lahat. Nasa linya ngayon, Brad, naputol ka doon sa portion ka mo. Yes, Pastor? Yes, sorry. Ayan, better na, Pastor. Medyo nagkaroon lang tayo ng technical difficulty at internet problem. Sige po, tuloy. Pagpasensya niyo na po. Anyway, ayan po. After po sinabi ni Jesus na pinatawad na ang iyong kasalanan sa paralitiko, narinig po ito ng mga religious leaders na nainggit kay Jesus. Sabi, nilalapastangan mo ang Diyos, walang makakapagpatawad kundi ang Diyos lamang. Pero of course, nakita ni Jesus ang kanilang iniisip. Ang sabi ni Jesus, ano mas madali? Sabihin kong pinatawad na kasalanan mo o sabihin ko rito, tumayo ka
buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. Right there and then, Brad Ted, at siya, miracle of all miracles, yung paralitiko for so many years, binuhat yung kanyang stretcher, naglakad sa harapan ng mga tao, at nakita nila yung himala. Now, ano po yung matututunan natin dito? Simple lang po. Una po, mas mahalaga ang kapatawaran ng kasalanan kaysa sa physical na healing. Pag tinignan niyo po ito, okay, in-address ni Jesus ang pinakamalaking problema ng paralitiko. At yun ang kagalingang espiritual kaysa kagalingang physical. Kasi po, gumaling man po yung physical na kagalingan ng tao na yon, pero kung hindi naman niya na-encounter si God at nag-repent sa kanyang kasalanan, panandalian lang po. Hindi mo malayo yan, Brad Ted. Sa isa, for example lang, isang tao, corrupt kunyari na tao, politiko, may cancer, gumaling pero hindi na-encounter si Jesus. Ang mangyayari lang po, babalik lang sa dati niyang gawi. Sayang, nagkaroon ka na ng wake-up call na miss pa yung opportunity to encounter the healer of the soul. So, kaya po si Mang Isidro na ating contestant last week, ako po'y natutuwa sa kanya dahil, of course, malaking kanyang napuhang pera, 85,000 plus. Pero po, yun ay temporal lamang. Hindi naman habang buhay susuportahan siya ng Happy Anonymous natin. Pero hopefully si Mang Isidro po ay makilala ang healer of the soul. Dahil po yung kanyang kagalingang temporal, okay, dito sa lupa, dapat po mag-transcend papunta po sa kagalingang spiritual, which is the healing of the soul. Kasi po sa langit, hindi na niya kailangan ng pampers para sa pagpupo o wala ng baling spinal sa langit. Lahat po yan ay aayusin ng Diyos. Again, Marcos 2:5, na makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gitna ng giyera nangyayari sa Israel ngayon. Kami ay may Diyos na pwedeng lapitan. Lord, dinadalangin namin yung mga taong naghihirap ngayon doon, sa kalagitnaan ng giyera, naiipit, bata, matanda, mga walang laban. Lord, sa both parties, Lord, we pray, Lord God, for comfort sa mga namatayan at nag-grieve ngayon. Sa mga naipit, Lord, bigyan niyo po sila ng comfort sa kalagitnaan ng giyera na to. At Lord, sa natutunan namin ngayon, naway masumpungan ka namin sa pakikinig dito sa programa na to. More than the physical healing, the money from Happy Anonymous, Lord, yung pong healing of our soul na mag-lead sa aming pagrepent at paghingi ng tawad sa aming mga kasalanan upang masumpungan namin ang Savior more than the healing. In Jesus' name, amen. 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 Panginoon, muli po maraming salamat sa pagkakataon po na aming muli makaugnayan si Brad Jeff. And Lord, thank you sa kanyang patience po sa aming programa. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang pagbimisyon. And we pray para po sa operasyon ni Karen Frivaldo bukas. Ang isa po sa mga nabiyayaan ng programang ito sa tulong po at inyong gabay, mahal na Panginoon. Alagaan din po ninyo mga tulad ni Nanay Elizabeth na naharap po sa pagsubok, ngunit naandiyan pa rin po at nananalig sa inyong mga milagro. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, Brad, again, sorry ha. Bukas promise. Okay lang, Brad. Sige. Okay, salamat Ingat, na marami. Pastor, sa iyong grocery day. Anytime, Jack. Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.